Hello, good morning mga kapisda. May nilinis ako dito na tatlong tank. So yan, mapapansin nyo, ang size niya nasa 2.5 gallon lang. Nilinis ko to dahil meron akong mga isda na napansin ko nagkaroon ng sakit. So ito yung Cardinal Tetra. Napansin ko sa kanila na merong mga mapuputi. So ibig sabihin nagkaroon sila ng white spot. So yan, gagamitin natin yan at ililipat natin dun sa bagong linis na aquarium. So yan, mapapansin nyo mga kapisda, hindi maganda yung paglangoy nila. Then may mga tuldok-tuldok na puti. Then mga kapisda, meron din dito na gapi. So parang hindi rin ako nagagandahan or hindi rin ako satisfied na lumalangoy sila ng ganyan. So yan, parang yung mga buntot din nila ay parang medyo nagka-clampins na. So gagamutin din natin yan. Then meron pang isa dito, yung mga danyo fish naman. So yan, nag-research din ako at yun nga, meron din sila sakit na internal parasite. So yan, gagamutin natin sila. Just share ko sa inyo kung ano yung gagamitin kong panggamot. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and fish keeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Dito mga kapisda, lalagyan ko na ng tubig yung nilinis ko na aquarium. So yan, gumamit ako dito ng stock water. Huwag tap water kasi may chlorine yun, mapasama pa yung mga isda natin. Then after malagyan ng tubig, ito, maglalagay naman ako ng sponge filter. So kailangan din na merong filter pag magagamot tayo ng isda. Okay guys, after ko ma-set up, ililipat ko na muna yung mga isda. Guys, ang gagawin ko dito ay sasalukin ko lang yung mga isda. Then rekta ko nang ilalagay doon sa bagong setup natin na aquarium. So umaga naman ngayon at halos pare-parehas lang yung klima ng tubig pag yung sa umaga. Kaya pwede na hindi ko na sila i-acclimate. Okay mga kapisda, ito na, nailipat ko na yung mga Cardinal Tetra. Then ito yung mga guppies. Then ito naman yung mga danyos. Sabay-sabay ko na silang gagamutin. Unang ilalagay ko mga kapisda, ito yung rock salt. Then lalagyan ko rin ng methylene blue. So unahin na natin dito sa mga Cardinal Tetra. Yung kutsara lang ng ganito, isang kutsara yung lalagay ko kasi halos 2.5 gallon lang ito. Then dito rin sa gapi, isang kutsarang asin lang din. And dito naman sa methylene blue, siguro mga 4 drops. So tansyahin nyo na lang, wag lang yung masyadong makulay. Then after ko malagyan ng asin at methylene blue, yan, nahayaan ko na lang muna sila dyan. Then hindi ko muna pakakainin. At ito, yung mga danyos natin, gagamutin ko sila gamit itong tetracycline. Ang gagawin ko dito mga kapisda, ito kukuha lang ako ng tubig sa pinakatank niya. Then ito yung tetracycline na capsule. So isang capsule, pero hindi ko ilalagay lahat. Siguro mga kalahati lang dahil nga halos 2.5 gallon lang itong tank na pinaglalagyan ko dito sa mga danyos. So yan, kalahati lang. Then sa susunod na kung sakaling hindi pa gumaling, lalagay ko na yung kalahati pa. Then ganyan, nahaluin ko lang. And after matunaw, so yun, pwede na nating ibuhos na dito sa tank ng mga danyos. After natin mailagay yung tetracycline, ganito na guys yung magiging itsura niya. Magkakaroon siya ng mga bubbles. So yan, ang gagawin ko dyan is isasalukin ko lang, tatanggalin ko yung mga bubbles niya. Then dito, ang gagawin ko na ngayon, iintayin ko na lang sila na gumaling. Kinabukasan, magwa-water change ako ng 50%. So hindi na muna ako maglalagay ng gamot uli, mga hanggang 3 to 4 days. Ganun din dito sa mga guppies na nilagyan ko ng methylene blue at asin, water change lang everyday ng 50%. At ganun din dito sa mga Cardinal Tetra. Basta everyday lang 50% water change. Hindi ko na muna uli sila lalagyan ng gamot. Okay, so yun lang mga kapisda, senior ko lang baka sakali din na ma-experience nyo yung ganong may mga sakit. Then ganun na rin yung gawin nyo. And i-update ko lang din kayo sa mga susunod na araw kung ano pa yung mangyayari dito at kung gagalingan ko sila. Okay mga kapisda, happy fish keeping!